Kinabukasan, pumunta ako sa company namin at ako ulit ang humawak dito. Wala namang problema ang kumpanya, pero dahil 5 taon ko itong hindi hinawakan, marami akong dapat na pag-aralan. Hindi nakabilang ang kumpanya namin sa matatagumpay na korporasyon ng industriya ang kinabibilangan nito. Noong ako ang may hawak nito, ito ang nangunguna. Clothes for men and women ang produkto namin. Nagpatawag ako ng board meeting para mapag-usapan ang naging dahilan ng pagbagsak pababa ng kumpanya namin. Alam ko nang alam niyo kung bakit ko kayo pinatawag. Anong nangyari sa kumpanya at nawala ito sa pamamayang pagsaere? Tanong ko. Catherine, magmula nang umalis ka, napabayaan na ito ng daddy mo. Kontento na siya na kumikita siya ng kaunti. Sabi ni Mr. Choi. Nag-withdraw na rin ang ilang mga stockholders at kinuha na lahat ng shares nila sa kumpanya. Sabi naman ni Mrs. Bueno. Your dad also stopped exporting our products, Catherine. Sabi naman ng isa. Kapag nagtuloy-tuloy ito, babagsak na ang kumpanya ninyo ng tuluyan, Catherine. Sabi ulit ng isa. No, I won't let that happen. Kung kinakailangang humanap ako ng mga investor para mag-invest sa company, ay gagawin ko. Marami ding mga manggagawa na napilitang tanggalin ng daddy mo dahil hindi na kaya ng kumpanya ang maraming tao para swelduhan. Sabi naman ni Mrs. Bueno. Nagulat ako sa narinig. Sa madaling salita, our company is falling. Balak na rin sana naming i-withdraw ang shares namin dito sa kumpanya, Catherine. Sabi ni Mr. Dustin. Oh, please don't do that. Just give me a chance to fix this. Please, I'm begging all of you. Nagtinginan silang lahat sa akin. Si Mrs. Bueno ang nagsalita. Nung ikaw ang mahawak ng kumpanya, iniangat mo ito. You're just 21 that time at pinabilib mo kaming lahat. Sa 3 taong pamumuno mo sa amin, napatunayan namin kaya mong makipagsabayan sa mga business tycoons. But Catherine, this time, the company is falling. How can you so sure na kaya mo itong itayong muli? Tanong nito. My dad and I are not okay this time for a personal reason. But I promise that I will do everything just to make the company on top again. And if I cannot do that, I'm giving you back your share in stocks without any hesitation. Sabi ko. Nagtinginan sila. Okay, we give you our trust. Please do everything to make it on top, Catherine. Sagot ni Mr. Dustin. I will do my best. Sabi ko. Pagkatapos ng meeting na iyon, pinag-aralan ko lahat ng transaction at pamamalakad ni Daddy sa loob ng 5 taon. Ang laki ng inulubog ng kumpanya at kaunti na lang ay tuluyan na itong babagsak. Iniuwi ko lahat ng paperwork sa bahay ni Jacob. Sa library ng bahay ni Jacob ako nagpatuloy ng trabaho. Nag-text din si Jacob kanina, nagagabihin siya ng pag-uwi. 11:00 na ng gabi pero nakatutok pa rin ako sa laptop. Narinig ko bumukas ang pintuan. Nakita ko si Jacob. Mukhang kadarating lang din ito. Lumapit siya sa akin at ginawaran ako ng isang halik sa labi. How's the day of my sweetheart? Tanong niya. Not a good day. Sabi ko sa bumuntong hininga. Why? May lambing niyang tanong. Ibinalik ko ang mga mata ko sa laptop. Just now I know that our company was falling. Malungkot kong sabi. Matagal nang bali-balita yan. My dad also told me. Marami na rin sa mga stockholders ng company niyo ang nag-withdraw sa takot na mabankrupt na ang kumpanya niyo. Sabi niya. I will not let it to fall. Sabi ko. But it's already falling, Catherine. Just sell your company and invest to another business. Aniya. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. What did you say? Tanong ko. Seryoso lang siyang nakatingin sa akin. Parang hindi nagsisi kung ano man ang kadagang lumabas sa bibig niya. You want me to give up my father's company? Gusto mong isuko ko ang pinundar ng mga abuelo ko? Ang nagbigay ng kabuhayan namin? Why, Jacob? Tanong ko. Tears rolled down in my cheeks. Wala pa ring mababakas na emosyon sa mukha niya. Catherine, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Kung alam mong mahihirapan ka, isuko mo na. Be practical. Aniya. Sumuko? Be practical? Kung yan lang pala ang susundin ko, edi sana. Nagpaka-practical ako noon at nagstay na lang sa New York para hindi na muling nag-cruise ang landas natin. Galit na sabi ko. Napatingin siya sa akin. Kahit paanong sabihin mo, kahit pigilan mo pa ako, hindi ko isusuko ang kumpanya. Sabi ko. Naglakad na ako palabas ng library. Binunggo ko pa siya at nilagpasan. Sa guest room ako nagpunta. Doon ako natulog. Hindi naman niya ako pinasok pa doon at kinulit.
Isang linggo pa ang mabilis na lumipas. Isang linggo ko na rin hindi kinakausap si Jacob. Madalas ko ring tawagan si Ethan at lagi na siyang umiiyak tuwing kausap ko siya. He wants me to go home with his dad. I miss my son. Patong-patong na ang problema ko. And my dad always refused to talk to me. Wala akong mapagsabihan ng problema ko. Si Grace na sa honeymoon pa. Bakit pa ako aasa na tulungan ako ni Jacob? Alam ko namang naghihiganti lang siya sa akin. Nasa sala ako at nakatutok sa laptop ko. Gabi yun at nandoon din si Jacob. Nakita ko sa laptop ko na tumatawag sa Skype ko si Xander. Inaccept ko yon, kahit alam kong nasa bahay na si Jacob. Xander, sagot ko. How are you? Tanong niya. Pinipigilan kong maiyak, pero makulit ang luha ko. Tumulo pa rin ito. Hey, don't cry, sabi ni Xander. I'm sorry, hindi ko mapigilan eh. I'm willing to invest to your company, Catherine. Sabi niya. Thank you, Xander. Sagot ko na patuloy pa rin sa pag-iyak. Catherine, listen to me. I know you can save your company. With your ability and knowledge, I believe you can bring it up on top again. Just believe in yourself and don't ever give up. Aniya. Bigla na lang may nagsara sa laptop ko, kaya naputol ang tawag. Tiningala ko si Jacob. Why did you do that? Asik ko sa binata. I don't want you to talk to him. Casual niyang sagot. Umakyat yata sa ulo ko lahat ng galit ko. Tumayo ako at hinarap siya. For 3 years of staying with him, and for 3 years of letting him do what he wants to do with me, ngayon lang yata ako napuno. Bakit ayaw mong kausapin ko siya, ha? Dahil nasagi ang ego mo? Or just because of your jealousy? What else do you want me to do? You already had me. I will also marry you. You also ruled my life. Tell me, Jacob, what else do you want me to do, ha? Just tell me. Sigaw ko. I don't care kahit marinig pa ako ng mga katulong. Basta, galit ako. Galit na galit. Alam ko na narinig mo ang sinabi sa akin ni Xander. Alam mo bang ikaw ang inaasahan kong magsabi ng mga salitang yun sa akin? Ikaw ang inaasahan kong magmomotivate sa akin na huwag akong susuko. But I was wrong because you're the one who told me to give up. Nakatingin siya sa akin. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. I'm sorry, sabi niya. Pagod na ako, Jacob. I'll just only want you to be by my side at this point of my life. To motivate me and to support me. Kahit ngayon lang. Sabi ko. I'm sorry, sweetheart. I'm really sorry. Aniya. Kumala siya ng yakap sa akin. He wiped my tears. Patuloy ang pagsambit niya ng salitang sorry habang pinapaliguan ako ng halik. He kissed me on my forehead, my eyes, my nose, my cheeks, and lastly on my lips. I'm so sorry, sabi niya. Mahigpit niya akong niyakap. Gumanti na rin ako ng yakap sa kanya. I will be at your side, whatever happens, Catherine. Nanatili lang akong nakayakap sa kanya. Marahan naman niyang hinagod ang likod ko. Patuloy kong isinasalba ang kumpanya namin. Hindi ako tumigil. May mga bagong investor na nag-invest sa kumpanya na kinatuwa ko. Ayon kay Dina na secretary ko, ay 6 daw ang bagong investor at imimit ko sila ngayong araw sa conference room para sa pagpirma ng kontrata. Tiningnan ko ang itsura ko sa salamin ng bathroom ng opisina ko. I'm wearing a black knitted sleeveless top and a gold color square pants. I brush my long curly hair, then I'm done. Pagkalabas ko ng office, iginiya ko ni Dina papunta ang conference room. Pagpasok ko doon, nagsipagtayo ang mga nakaupo. Mga boards of directors yon at mga shareholders din ng kumpanya. You may now take your seat, sabi ko. Nakita ko ang 6 na bakanteng upuan. Yun ang uupuan ng mga bagong stockholders. Dina, where are they? They are here, Miss Catherine. I will now call them, sabi ni Dina. Lumabas si Dina at nang pumasok isa-isa ang mga bagong stockholder, ay napangangako. Isa-isa pa silang nagpakilala. Hi, I'm Dr. Darwin Cruz. I'm an internist and I want to invest in this company. I'm one of Catherine's friends. Sabi ni Darwin. I'm Soren Smith, CEO of Soren Company, the #1 leading company of shoes and stilettos here in the Philippines and in abroad. And Catherine is the one who managed my company in New York when she's living there. And just 2 weeks ago, she helped me to launch the new collection of stilettos designed by my wife. And now I'm here to also help her. And I'm willing to invest in her company. Sabi ni Zoran. I think you already know me.
but I'll still introduce myself. I'm Isabel Smith, wife of Soren and friend of Catherine. I will also invest in this company. Sabi ni Isabel. I'm Grace Acosta Ruiz, owner of Acosta Hotel and Resorts. Namumuo na ang mga luha ko sa aking mga mata, lalo na nang makita ko si Xander. He left his family and work in New York just to help me. I think I don't need to introduce myself. You already know me. But I'm not Catherine's fiancé. I'm Catherine's friend. Sabi niyang nakangiti. Nagsipagpunta na sila sa mga upuan nila. May kulang pang isang investor. At napangangako, nang pumasok ang huling investor. It's no other than Jacob. Wearing a white long sleeve at nakatupi hanggang siko and a black pants. Seryoso ang mukha niya at walang kangiti-ngiti ang mapupula niyang labi. Nakatingin siya sa akin habang naglalakad papasok. He stopped in front of me. He lifted my chin. Close your mouth, baka pasukan ng langaw. Aniya. Narinig ko ang pigil na pagtawa ng mga nandoon. Nilingon ko sila. Dali-dali naman silang nagseryoso. Tumingin ako ulit kay Jacob. Nakita kong kumunot ang noo niya nang makita niya sina Darwin at Xander. What are you doing here? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. I came here to invest in the company of my future wife. Sabi niya. Narinig ko ang bulungan ng mga nandoon. What? Future wife? Narinig ko ang tanong ni Xander. Tumingin sa kanya si Jacob. Yes, bakit? May angal ka doon? Tanong ni Jacob kay Xander. Nakaramdam ako ng tensyon sa pagitan nila, kaya pumagitna na sumabad na ako sa usapan. Stop it! Just introduce yourself to them, Jacob. Sabi ko. Sinunod naman ako ng binata. I'm Dr. Jacob Zamora, owner of Zamora Pharmacy and Catherine's fiancé. Napangiti ang mga nandoon. Umupo si Jacob sa upuang nasa bandang kaliwa ko, katabi si Grace. We can now start the contract signing, sabi ni Dina. Inabutan ni Dina ng red folder ang bawat isa sa 6 na bagong investors. Walang pag-aalinlangang pumirma silang lahat. Nang matapos ay kinuha na isa-isa ni Dina ang mga folder. Kinamayan sila ng lahat ng nandoon. Kinamayan din nila ako. Pero nang si Jacob na, imbes na kamayan niya ako ay, dinampian niya ako ng halik sa labi. Nakita ko ang ngiti sa mga labi ng bawat isa. Pero bigla silang napatingin sa pintuan. Tumingin din ako at nakita ko doon ang daddy ko na nakaupo sa wheelchair na tinutulak ni mommy. Daddy? Tumingin si daddy sa mga tao nasa conference room. Maaari bang iwan niyo muna kami ng anak ko? Tanong niya. Tumango silang lahat at isa-isa nang nagsipaglabasan. Huling lumabas si Jacob, pero bago siya nakalabas, tinawag siya ni daddy. Jacob. Lumingon si Jacob sa daddy ko. Tito, wait in Catherine's office. Ipapatawag kita doon mamaya. Sabi ni dad. Sige po, tito. Nilingon muna ako ni Jacob bago siya lumabas ng pinto. Magkaharap kami ni daddy. Nakaupo ako sa isang upuan at siya sa wheelchair. Thank you. Yun ang narinig kong sinabi ni daddy. Napatingin ako sa kanya. My mom was sitting beside him. Hinawakan ni daddy ang mga kamay ko. Nag-umpisa ng mamuo ang mga luha ko. Thank you at muli mong ibinabangon ang kumpanyang ito. I'm so sorry dahil napabayaan ko ito. Hindi ko akalain na magkakaganito kapag itinigil ko ang pag-export ng mga produkto natin. Pinabayaan ko ito. Nagmalaki ako, anak. I'm really sorry. Aniya, tumingin ako sa dad ko. Dad, please don't cry. I know it's my fault. Iniwan ko kayo because of my selfish reason. Iniangat ko ang kumpanya ng iba sa New York at napabayaan ko ang sa atin. I'm sorry, Dad. I promise that I will do all my best to take it back to the top. Sabi ko habang tumutulo ang luha. I know you can do that, my princess. I believe in you. Aniya, niyakap ako ni Dad ang mahigpit at ni Mommy. I love you, Dad. I love you, Mom. Sabi ko. Love you too, anak. Sabay nilang sambit. Kailan mo balak sabihin kay Jacob ang tungkol kay Ethan? Tanong ni Daddy. Kumukuha lang po ako ng tiyempo. Sasabihin ko rin sa kanya kapag okay na po ang lahat. Sabi ko. Tell Dina na papasukin dito si Jacob. Sabi ni Daddy. Dad? Tanong ko. Don't worry, I will not tell him about Ethan. Sabi niya kaagad. Nakahinga ako ng maluwag. Tinawagan ko si Dina at sinabing papasukin doon si Jacob. Ilang minuto lang at pumasok na si Jacob. Sit down, iho.
sabi ni Daddy. Seryoso munang tumingin si Jacob sa akin bago umupo. Gusto kitang makausap tungkol sa anak ko. Panimula ni Daddy. Tumango naman si Jacob sa kakumuling tinignan. Nagtama ang paningin namin. Tumingin ulit siya kay Daddy. Parang nag-usap sila sa pamamagitan lamang ng mga mata. Bigla akong tinignan ng Daddy ko. Catherine, can you please leave us for a while? Sabi bigla ng Daddy ko. Ha? Why? You can talk while I'm here, right, Mom? Sabi ko. Sige na anak, just leave us for a while. We need to talk to Jacob. Sabi din ni Mommy. But Mom, hinawakan ni Jacob ang kamay ko. Sige na, pupuntahan na lang kita sa office mo pagkatapos ko dito. Sabi niya. Wala akong nagawa kundi umalis, kahit na nakakaramdam ako ng konting inis. Miss Catherine, bakit ka umalis doon? Tanong ni Dina. They don't want me to be there. Ayaw nilang marinig ko ang pag-uusapan nila. Inis kong sabi kay Dina. Pumasok na ako sa opisina ko at nabutan ko doon ang mga bagong stockholders ng kumpanya. Ngumiti ako sa kanila. Paano ko ba kayo mapapasalamatan? Tanong ko sa kanila. Ngumiti ang mag-asawang Zoran at Isabel sa akin. Hinawakan ni Isabel ang kamay ko. Catherine, you're the reason why our business is on top. Ito lang ang alam naming paraan para makapagpasalamat sa'yo. No need to say thank you to us. Keep managing your company here. We already promoted Lani. She will manage the business in New York. Ani Zoran. Really? I think she will be a good manager. Thanks for that, Zoran, Isabel. Sabi ko. You're always welcome. Hindi na kami magtatagal. We need to go. Sabi ni Isabel. Tumango ako. Yumakap muna sila sa akin bago lumabas na sila ng office ko. Hindi ko na nakita doon si Darwin. Where's Darwin? Tanong ko kay Grace at Xander. May tumawag sa kanya. May emergency daw siya kaya umalis na. Sabi ni Grace. Inilock ko ang pintuan at lumapit ako sa dalawa. Thank you sa pag-invest nyo at sa pagtiwala. Wala yun. What are friends for? Nakangiti na sabi ni Grace. Xander, how's my son? Catherine, your son was upset. Nagwawala siya sa iyak at pilit na sumasama sa akin papunta dito sa Pilipinas. Isang buwan na, hindi mo pa rin ba nasasabi kay Jacob? Tanong ni Grace. Humahanap lang ako ng chance. I will tell him, don't worry. Sabi ko. Pero kailan pa, Catherine? Ethan needs you. Kung hindi mo masabi kay Jacob, just go back to New York and bring Ethan here. Sabi ni Grace. Napaisip naman ako ng sandaling iyon. Tama sila. Kailangan ko nang gumawa ng hakbang para magkita na mag-ama ko. Wika ko sa aking sarili. Tuluyan na kayang magkita ang mag-amang Ethan at Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.